sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagay. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal Sana. Legal Sana, kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal Sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakal ay may Maray na aldo po sa gabos na paradangog kang Legal Sana. Nagbabalik po ang satong programa pagkatapos kang hali-haliman Sir Loins. Medyo na kita kayo na busy man. So anyway, it's nice to be back po digi sa programang Legal Sana. Ini po si Attorney Randy Blanza. As in mag-iribana na naman kita kada Sabado alas 11 hanggang alas 12 digdi po sa 91.3 One Radio News FM digdi sa Tabaco City. So ini po girare it's nice to be back after lingaw ko kung rin ako last na nagprograma digdi. Siguro po sa satong mga paradangog, sa satong mga parantabay, na-busy lang po kita ta medyo na man kita natiwalaan nun kang pag-iriba ta sa Philippine Institute of Certified Public Accountant. Binurotuhan akong presidente, national president. So ang opisina po kay to sa Manila, kaya kadit date nyaon ako duman na nagtataga opisina na so responsibilidad man duman. And so far sa mga major events, sa mga accountancy week, sa National Convention, tarapos na po last year, kaya nagkaigwa kita girare kita ki oras. As in, actually na-miss ko po ini. Na-miss ko ining programa. So oportunidad na makapagtao man kang sa kuyang inadalan sa batas na mas maintindihan kang mga tao. Sabi nga ni reaching out the law in a layman's term para po mas dakol na makasabot. So sana po padagustang suportan girare ining programa so hopefully diretso na ini. Salamat sa live sa Facebook live nagiling may 16 viewers. Maka-enjoy yun man. Aguna ako masisiruan. Anyway po, bago kita magpunkang sa tong programa, syempre gusto ko pong girare pasalamatan sa pagtaw girare ki oportunidad na matawan kita digdi ki time slot sa One Radio na ngunyan paano ang time slot ngunyan kang One Radio po so mas tinawanan kita ki oportunidad ni ang head po digdi kang One Radio si Sir Jing Montealegre, ang general manager po si Sir Romy Volante, as in ang station manager po si Rosana Osang Bores, as in syempre man po ang satong technician si Sir Luz Loins Bornasal. So yan po, sarong oras po kitang mag-iribanan digdi sa programang Legal Sana. I-discuss ta po ang mga batas na nakaka-apekto sa to, as in masabutan tang satong mga karapatan. Ang satoy man nganing de kita sabi nga de kita maistoryahan. De kita maistoryahan, as in aramtaman po ang mga legalidad nganing de kita mapasubo sa mga sa mga kompromiso. Sabi nga ni kang mga gurang, madali maglaog sa kompromiso pero dipisil magluwas. Kaya mas maray na mag-ingat-ingat kita. Kaya kay puan taman girare ining maski diit na kaaraman tungkol po sa batas, as in iyan po ang ino-offer kang sa tuyang programa. So syempre po bago kita sinurat ko na digdita baka niya ako malingawan ko. Gusto ko pong i-greet ki happy birthday si Barangay Captain Evelyn Bolante. Ma'am Evelyn, happy birthday po dyan po sa Kapitan kang San Jose Malilipot Albay. Asin ma'am po, happy fiesta sa gabos na mga taga Barangay San Jose. Baka tagtaod kita ta ano po ngunyan bisperas sa agang kapistahan. So siguro man po so dakulo nang nagtitext sa kuya. Pwede man po nindo akong pwede po kamong mag-comment digdi sa Facebook Live, digdi po sa One Radio. Ipaabot po nindo ang sa inyong makaputan kung masimbaganta, sisimbaganta. Kung dae, pwede tayan to karon sa mga masunod na episode po kay ning Legal Sana. Pwede mo pa na ipaabot ang sa inyong pagbati, digdi po sa cellphone number 0977 372 5662.
So I repeat, 0977-372-5662. Pwede po kamong magpaabot ki pangungumusta, pagbati, babasahon ta po yan tagtaod. Asin kung may mga kaputan man pa kamo tungkol sa mga legal topics, anon ta po, kung makakayat ang simbagon, si simbagon ta yan. So, tig-isip mi nga ni digdi sa istasyon, magkakaigwa kita parang live consultation, ilingon ta kung pwede ta yan maginibo digdi sa atong programa. Anyway po, another ano ko na ta, dakulan man po ang nag-chat sa kuya, siguro araman po nindo ako po ang college administrator kang San Jose Community College. Ako man po ang administrator kang SJCC page. Dakulan pang nag-aapot tungkol sa entrance exam kang San Jose Community College. So ang last day of filing po kang application kang SJCC College Admission Test for 2024-2025 hanggang na lang po sa January 15, 2024. So dahil na po kami matawag extension, nagpuon po ang application kang November 15. So it has been 2 months para mag-submit ka application. Para po sa karaman kang gabos, ang applicant mingunyan labi ng 3,000. 3,000 plus na po ang gusto maglaog sa San Jose Community College ang matake entrance exam. And magabat man sa buot me, we cannot accommodate everyone. We cannot accommodate everybody, kaya nga nagkakaigwa kami ki admission exam. Para fair play naman na so deserving na makalaog, then they will be given slots. Daipong bayad ang pag-file kang application fee. So mga nagbarayad po kay itong 25 pesos na filing fee, pwede po nindo yan ma-refund. Pag exam po nindo, i-refund po yan. So, makukuaman po nindo girara yan. So, yun po, inuulit ko, daina pong bayad ang pag-file kang application fee to take the SJCC College Admission Test. Ang example, ang examination date kang SJCC CAT College Admission Test is on February 9 February 5 to 9, 2024. Sarong simana po ini, naka-schedule po ini by batch. Nanibago yata kapag parataram sa radyo. Anyway po, ang enrollment for the second excuse Sa isang kulungan ba kala'y may taong malungkot umiiyak. ang enrollment po for the second semester of school year 2023-2024 sa January 22 hanggang February 2, 2024. Start of classes for the second semester is on February 12, 2024. Yan po ang mga petsa, mga important dates to remember sa mga nagkaklase po asin sa gustong magklase sa San Jose Community College. So diretso na po kita sa programa ta ngunya na aldaw, digdi po sa legal sana. Ang topic ta po ngunyan, anon ta, puduntang episode 1, hiwalayan. Okay. Pagpun kang taon, ang ano ta tulos burulagan, hiwalayan. Siguro po sa mga mahilig sa Facebook, mahilig sa mga social media, bago natapos ang taon, nakikig kita kang hiwalayan. Hiwalayan sa showbiz. Si Katniel, si Catherine Bernardo asin Daniel Padilla na 11 years na na magka-love team sa real life asin sa showbiz asin sa real life. Ayun, nagbulagan. Tapos may naghabol si Lisken, si Liza Soberano saka si Enrique Hill. Tapos ngunya naman na nababalitaan si Jericho Rosales. Tapos so agom, so kasal na sindang 5 taon yata. So, ang topic ta po digdi say pag usually kaya pag mga hiwalayan, ang masunod kaya na hapot paano ang barangaan kang property. Okay, sa mga mag-agum po halimbawa data maano, may mga may mga cases kita na nagkakabulagan ang mag-agum.
nagkakabulagan ang magnobyo-nobya as in mga magka-partner, ano po ang batas na nag-govern kaini tungkol sa mga property kang mga naghiwalay na agom arugay kay ni Katniel. Sabi sa balita, kang sinda pa ang duwa, igwasindang mga joint investment. So igwasindang mga negosyo na linaog, may mga negosyo sindang linaog, igwasindang mga joint account, so sa indang kwarta, linaog sa bangko, sindang duwa ang naghuhulog. So ngunya na nagkabulagan na, kaipuan na nindang magbarangaan. So paano kayo ng paano kayo ni ang uyan na barangaan na yan? So iyan po ang i-discuss tangon yan. So ang inot pong hapot ngunyan, nata nagbubulagan. Nata nagbubulagan ang mag-agom, nata nagbubulagan ang mag-partner. Siguro, sabi nga mga millennials, walang forever. So, dahil man po, ano yan, siguro for whatever reason, nagkakaigwa talaga kiburulagan. Kaya, kumbaga, ang consequence kaini, bako lang sa tao magbuburulag, but also the property that they have been accumulated during the time of the existence of their partnership. Kung kasal sila during the existence of their marriage. May mga igwaman po na sabi ta sa mga nagli-live-in, they are living together as husband and wife without the benefit of marriage. Kung baga so nagsasararuan na bakong kasal, paano nga kung nagburulagan ini attorney? Paano nga ang barangaan kang mga naipundar nindang property? So iyan po ang i-discuss tangon yan. So ang usually digdi ko nakita sa mga kasal. Okay, sa kasal. So, pag kinasal ang sarong tao, it will be subjected sa separate episode kung anong mga requirements sa kasal. So, halimbawa, kasal na po ano nga ito niyang pinagkaiba kang ano? Ano nga yung pinagkaiba kang kasal sa huwes, kasal sa pade, kasal sa mayor? Ang pinagkaiba lang po magkakaiba lang sa seremonya. But ang legal effect pare-pareho. Pareho po yan valid. Ano? So, ang tapo digde, maski ang nagkasal kan mayor, maski ang nagkasal kan padi, pastor, imam, rabbi, or maski ang nagkasal kan is judge, sa mata kang batas that is a valid and legal marriage. So, it is perfected, it is valid, and it has all the rights and obligation of a husband and wife. Okay, dayan basta-basta mapuputol, dayan basta-basta, sabi nga ni matatapos, sabi nga ni sa pag tigkakasal lalo sa mga religious ceremony, ang sabi baga duman, till death do us part. Napuputol lang ang band kang marriage kapag nagadan ang saro sa party. Nagadan sa babae, nagadan sa lalaki, then tapos na ang band of marriage. However po, sa legal sa civil codes, especially sa family code, may mga instances na tigtutugutan kang sa tuyang batas na magbulagan. Na legally, magbulagan ang mag-agom. Ini po ang tigtapod na annulment of marriage. So, annulment of marriage pag sinabing annul, i-cancel. So, pwedeng i-cancelar ang marriage. So, pag na-cancelar ang marriage, it's as if bako kanday ka ng agom, so you are now become single. Usually, ang na-encounter ko dyan na hapot po, pag mga araw kayong annulment, yung legal separation. Ano nga attorney, ang pagkakaiba kang annulment sa legal separation? Ang pinaka-ano lang po niyan, kung baga, ang pinaka-substance ng niyan, number one, magkaiba ang ground. Iba ang ground for annulment, iba ang ground for legal separation. Now, ang annulment, pareho ini ma-file ka sa korte, sa family court. Ipoprove mo na yung ground for annulment mo is valid, existing, and makonvince mo sa court that it is for the best interest of party na magbulagan na kamo. Okay? So, dipisil na proseso po ini. Dipisil as in sabi kang magasto na proseso. So, pag naanal ang kasal, pareho na sumag-agom magiging single. Pwede na giraray magpakasal. Ang legal separation, pag sinabi pong legal separation,
you are only separated physically, but the bond of marriage exists. Kumbaga, kasal ka man giraray, kaya nga ang description po kang legal separation, married but legally separated. Kasal ka man giraray, pero dain na ka mo mag-iibahan. So, pag abot kang oras, ang rights and obligation man nindo giraray sa husband and wife. Kaya nga po, ang usually na na tigpa-file na kaso is annulment kasi para makapag-agum giraray legally. Kasi kapag daay pa na-anal so nagpakasal ka na sa iba, ang kaso kan bigamy. 2 beses kang nagpakasal, igwa po yan na kulong. That is a criminal offense. So ano po ang mga grounds for annulment of marriage? Ano po so mga gusto na diyan, so mga gusto ng burulagan lang sa indang agom, magdamog po. Number 1, a marriage may be annulled for any of the following causes existing at the time of marriage. Sa annulment po, dapat ang cause of ang cause should exist at the time of marriage. Nangyari lang kumbaga kang tigkasal ka mo, nyao na dapat 'yan. Kasi may mga ibang na halimbawa, parabuyong ngayong agum ko. Nagi lang na parabuyong kang naagum mo na. Kang dati dahil pa man naagum, dahil man nagbubuyong, kang naagum mo na, nagi ng parabuyong. Kung baga, nag-exist so ground after the marriage, bako na po yan ground for annulment. So number 1, the party in whose behalf it is sought to have marriage annulled was 18 years of age over but below 21 year. Ini po ang importante sa mga kasalan edad. Ang sarong tawo, babae o lalaki, dai pwedeng magpakasal kung dai pa nag-18 anyos. Although may exception 'yan sa mga sa Muslim rights na tig-allow duman ang 16 years old, but in general, pag dai ka pa nag-18, dai ka pa pwede magpakasal. Maski guraano pang pagkamuot mo sa ilusyon mo. Maski nagtugot pang magurang nindo, that is a void marriage. Okay? So, dahil pwedeng magpakasal. Okay, kinasal. Later on, pwede yan ipaanal. Okay? Kasi, ang below 18 sa tuya, ang apod, minor de edad. Bear in mind po na ang kasal is a contract. Okay? Kontrata po ang kasal. Kaya nga, ang document na tiganon sa kasal is marriage contract. Kontrata po yan. Sisang pwedeng maglaog sa kontrata. Kaipuan ang kontrata, both contracting parties can freely give his or her consent. Pwede siyang makatao kang sa iyang consent. And according to our civil code, sa civil code natin, a minor cannot give his or her consent. So, maski nagtugot yan, ang apod kayan, invalid consent. So, halimbawa po, magpakpasal, 18 anyos, pero dai pa but below 21, halimbawa 20 anyos nagpakasal. Ang mga tigkakasal po na 18 anyos pero dai pa nag-21, ibig sabihin 20 years old pa lang, kaipuan kaan magpaaram sa magurang. Kaipuan kaan parental consent. Kung nagpakasal po iyan, kung nagpakasal, habo tugutan kang magurang at the express disagreement of the parent, pwede po iyan ipaanal. Okay? So, kaya importante man giraray sa mga 20 anyos pababa, magpaaram sa magurang, magpirma sa magurang na nagko-consent sinda sa kasalan. So, bako man, ang requirement man digdi, maski sisay na magurang, pwedeng su ama, pwedeng su ina, or mas magayon su duwa. Kung halimbawa, dahil ng ina, dahil ng ama, su sa iyang guardian. So, pwede su lola, or pwede man su pinakamato ang tugang, kung sisay man na, pwedeng makatao ki substituted parental authority. Okay. So, the marriage is solemnized without the consent of the parents, guardian. So, kinasal, na dahil nagpaaram, 20 anyos pa sana, pwede po yan ipaanal. Okay. Unless after attaining of 21, nag-21 anyos na sa babae, nag-21 anyos na sa lalaki, nag-30 anyos na, dahil man nakipagbulagan, dahil man pwedeng 40 anyos na saka pa sa na mapaanal, kinasal baga nga kita, 18 pa sana ako. Dahil na, kung baga tapos na so tapos na so time, so period to make a case for annulment.
Okay, kang nagpakasal annulment pa po ini pwedeng magpakasal. Pinakasalan, nasa tamang pag-iisip. So, the either party was of unsound mind. Natural, pag dayan nasa tamang pag-iisip, paano yan makatao free consent? So, that is a ground for annulment. That the consent of either party was obtained by fraud unless such party afterward with full knowledge of the fact constituting the fraud freely cohabited with the other as husband and wife. May nangyari na po kayo ni mga tugang. Kambal. Ang agumon, ang lalaki kambal. So susarong kamba, papakasalan niya susaro sa kambal. Susaro pala na kambal, may gusto man sa babaye. Iyong nagsipot sa kasal. Dahil man aram kang babae, ang tigpapakasalan niya pala, susaro man na kambal, hagunaan niya, so gusto niyang pakasalan. So naloko. Pagkang naaraman niya sa fact na ito na nakapakasal siya sa salang kambal, pwede yan ipaanal because that constitute fraud. Pangluloko po yun. Paano nga attorney nga? Sabi nga kang ka-chatmate ko. Halimbawa, may ka-chatmate po ngayon usun ini sa mga chat. Ba't ang mga profile pic, mga magayunon, puros edited. Lalo na igwanangon niya na AI, magayunon sa picture, kang nailing mo sa personal, dahil mo man arayuon. So, nalansi ka sa mga picture sa Facebook. Nalansi ka ngayon, halimbawa, naghahanap ka ka-chatmate. Na-inlove ka duman sa profile picture. Na-inlove ka duman sa mga retrato sa Facebook. Dahil pa ka mo nag-meet personal, naghuro na ka mong magpakasal. Magilingan ka mo, diretsyo na karasalan. Kung pakailing mo, arayuon man sa personal, naloko ka duman sa tapos, despite of that, puminadiretso ka pang magpakasal, tapos, later on, babasulon mo, kay gusto ko nang makapagbulagan. Tabako ka man palan ngaya, arog kang pandok na tigpara-post mo sa Facebook. Bako yan, fraud. Kadangagan po yan. Kadangagan. O kaya nga sabi kang lalaki, ako ngayon mayamanan nga ako, dakulo nga kaming ari-arian, araw ka yan, dahil duman sa yaman, nainggan nyo ka ng pakasal, pag abot kang oras, bako man palan duman sa naago mo. Property palan kang mga tugang. So ngunyan, gusto mo na magpakasal, talinoko ka kang linoko kang lalaki, ang sabi mo ngayon, mayamanon ka, ito palan mga tugang mo, bako mo man palan ito. That is not fraud. Ang hapon po dyan, kadangagan. So, bako yan ground for annulment. No? So, that the consent of either party was obtained by force, intimidation, or undue influence. So, mga sapilitan So, mga tiga-apo na shotgun marriage. Nagpakasal kami, nakatutok na lansita sa, tagiliran. Okay, may threat na pag di mo pinakasalan ngayon, may mangyayaring maraot sa pamilya mo kung sisi sa miyembro. That is threat, that is intimidation, and when the threat ceases to exist, wala nang pananakot, wala nang intimidation, pwede kang mag-file kay annulment. Okay. Ang igwapadigde that either party was physically incapable of consummating the marriage with the other, and such incapacity continues and appear to be incurable. Siyempre po ang saro kang reason kang pagpapakasal is to procreate. Sabi nga ni, go and multiply. Ang saro sa essence kang is magkaaki. So kung halimbawa, partner, dahil pala na capacity magkaaki, and that condition existed long before their marriage or existed at the time of marriage, and such fact, yung fact po na yon, dahil niya dinisclose sa iyang partner. Halimbawa, babae nag-aasa kasi sulong aki, nag-aasa na mag-aki kidakol nga nga maano. So lalaki pala daing capacity na magkaaki, baog or kung ano man na kahilangan na dahil man siyang makaaki, dahil niya tinaram sa partner niya bago sinda ikasal, that constitute fraud. Panluloko po yan kasi kumbaga susarong party nag-aasa na dumakula sa pamilya, susarong party dahil man pala na capacity na magpadakula ki pamilya, mag-produce ki offspring, that constitute fraud. And that condition is incurable, dahil na malulunasan.
So yan po ang mga tig-apod na fraud, and that is a valid ground. These are the grounds for annulment. Inilang po. Alimbawa nga, attorney, uni nga yan, nagbulagan na nga kami kang ini po usual na na-encounter ko Ini po usually na na-encounter ko sa mga kaso, sa mga naghaharapot sa kuya. Nagbulagan, okay, magkasal. Siguro for whatever reason nagbulagan sinda, nagbulagan lang dahil ding annulment, ding arog kayan, nakakuha naman ki kanya-kanyang partner. Gusto nang magpaanal. Ang rason, nganing makapakasal duman sa bago niyang namumutan. That is not a ground for annulment. And actually, may mga korte po kayan na pag iyan ang tinaramo na kaya ka mapaanal kasi gusto mo nang magpakasal sa bago mong namumutan, pwede kan i-deny ang annulment. Okay? So, kaya po, that's not one of those ground. If the purpose is to remarry, bako man yan, proper ground for annulment. So, yun po ang annulment So, pagpunpun kang taon, ang tigururan ta, wala yan. So, salamat po sa 48 na live audience tasin sa mga ribu-ribong nagdadangog digdi sa satong programa. So, ini man pong ini nga attorney divorce. Siguro po yan nga nang tigtataram sa TV, sa radyo, sa mga news outlet. Ang divorce po wara sa Pilipinas. Kita na lang sa bilog na mundo, sa buong mundo, kita na lang ang bansa na daing divorce. I think ang sa Vatican igwa na yata. So, dahil ko lang sure about sa Vatican. Kasi the last time na ang wara na sa ng divorce law, Vatican saka Pilipinas. So, kita na lang ang tada na nasyon na daing divorce. Ang divorce po, mas madali na proseso kang pagburulagan. So, ining annulment, medyo may mga requirements po digdi, may mga procedures to be observed before annulment will be granted. So, sangun yan, igwang pending na divorce bill sa Senate, igwang divorce bill sa House, kaya lang, dahil nag-uusad. Dahil pa siya nag-uusad, kasi dahil man nakakako akisuporta kang majority kang sa tong mga legislators. Okay po. Ini naman pong legal separation. Okay, legal separation. So, kasubago annulment. Pag na-annul, both parties are considered single. So, pwede na sinda. Paano subarangaan kang property ninda? Siyempre, pag na-annul na, magbabarangaan na yan kang property. Okay? Kasabay po sa decision kang korte, kang pag-grant kang annulment, nyao naman dyan, so, dissolution of conjugal or community of property. Pagbabaranga-bangaon na po yan kang mag-agom. Kung saan kasi mapapaduman sa lalaki, kasi mapapaduman sa babaye, syempre kung may mga aki yan, ang priority po permi ka yan, so interest and welfare kang mga aki. Okay? Kung may mga creditor po ang mag-agom, babayadan ngo na ito. So, magkakaigo yan ki dissolution of conjugal or community of property. So, iyan kasabay yan sa settlement. So, pag mga arog po kayan, usually 50-50 ang barangaan kaan. Kabanga kang property sa lalaki, kabanga kang sa babaye. Turning ngaya, ang parang may trabaho man sa ngaya, so lalaki. So babaye ngaya, yan man sa nasarong. Man, basta kasal ka mo, ang bangaan kan 50-50. Kasi ang share sa community of property kang babaye, so sa iyang labor, so sa iyang hard work, sa pag-keep kang family. That's her share. Dahil man yan okay? So, ini pong legal separation. Ang legal separation naman, bulagan sa nakamo, siguro, abo mo na makipagsaruan, abo mo pa man na bayaan. Kasi nga, batang ini si Ago, makurukwarta, pag binulagan ko nga ini, sayang man kang digdi, pag nagadan nga ini, sa diamond joke lang tabi. So, ang legal separation, sumang po ini, kung baga, you are separated, bed and board. Pero kasal man giraray ka mo. The marriage bond is not extinguished, but rather you are only separated physically. Number 1,
No arinda pwede mag-file ki legal separation. Dahil pa nasasanay ang halunan ko. Manong na kita. Okay. Naninibago po ang halunan ko sa ano. Di ba? Mabasa daw nakita ki ano, mabasa ko nakita ki comment digdi magayon. O si Ma'am Mila Bigkas, ma'am salamat. Talagang ano ni si ma'am kay ito pa talagang nag-ano na ini sa programa. Good morning Tabi Attorney. It's nice to see you again, sir. Tabi, see you sa Legal Sana. Thanks Tabi, sir. Salamat Madam Mila Bigkas for being an avid follower sa satong programa mula noon hanggang ngayon. Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay nagtahimik sa Pwede sir makaano ng tubig. Yan na ano kita. Anyway po kay Diskaya Disendokot sir. Makiyagan daw kita tubig. Thank you. Kay Diskaya Disen, morning po Attorney Randy. Kay Chel Diaz, good morning po Attorney. Kay Adlaw Briagas, John Paul, good morning po Attorney. Eva Divina Flores, morning po Attorney. Pa-shoutout po kami digdi sa oras. Sa oras malan nagdadam sa imo. Good morning Sir Idol on Pogi. Pogi na ako sabi ni Ma'am Erlinda. Good morning po Sir Blanza. Batiyon ko happy birthday Lilibet Combate Sabilla. Thanks po from Shirley Belier. Ali man kay Ima Ate Tarab Barateta yata. Ami Barateta. Morning po sa Mapuon po sana sa first year. No rin po pwede magpalista. Ongoing po ang ano ngunyan sa SGCC so mga incoming first year hanggang January 15. Ali kay Perla Bendal, good morning po Attorney. Kay Rami, Attorney apot ko lang po, single man po ako so amak ang aki ko day po nagsusustento. Ano daw po pwede gibon sa lalaki ito since 3 taon pa lang po so aki ko day lamang po nagsustento. Mapitong taon na naman lamang aki ko po. Ang apod po kayan economic abuse. Pwede po yan maglaog sa VAUSI, Violence Against Women and Children. Magano po kamo sa ma'am? Magrani po kamo sa Women's and Desk Office sa PNP or sa DSWD para magpatabang magpa-assist na matawan namin ng sustento. Kasi pag minor child, entitled po yan sa sustento. So sa iyang ama, kasalman ke bako. Okay. Ini po si Wilbert Bitadora, morning Attorney Randy. Kay Lisa Rosaleos, good morning po Attorney Randa. Welcome back sa imong programa sa One Radio. Salamat man po So dakol na kitang paradangog tulos So ini ang comeback comeback episode. Good lunch po. Pabati po kami dito Familia Mendoza sa Ogob, Malinaw. Lalo na sa anak ko Mark Joseph Alvarez, hali kay Lea Mendoza Alvarez. Maray na pagkaunto sa imo Tony Blanza. Ayos po ang topic mo, malupit na paliwanag. May naokodan ako. Salamat po. Salamat man Sir Calleja Johnny. Iuman po inang purpose kang sa tong programa. Makaokol kumbaga ma-share naman ang sa tong naokodan sa batas na mas masabutan kang nakakadakol. Diit na pasintabi para mahali pagal kang halunan mo tabi. Diit na asin. Iyo po. Iyo salamat po ni nagagad ako kitubig. Good morning po Attorney. Pa-shoutout po sa mga crew kang Emberhina Calixta 5. Nagdadaw pala sa tuya ang mga crew kang Emberhina. Kumusta po kamo diyan? Hali kay Alex Rihilme. So digdi na po kita sa legal separation. So ini pong legal separation sabi tangan ni Kasubago. Dahil man digdi kasal man giraray ka mo. You remain as husband and wife but you are not living together. Dahil na kamo nagsasaro. Ano po ang mga ground na ini? Number 1, repeated physical violence. Di kulog-kulog ka na. Dahil na pwede ka man bulagaan muna. Dahil ka na magsaruan. Kasal man giraray ka mo. Kung abuo mo man na bulagan. Or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child, or the child of petitioner.
Usually po, alimba, so especially sa mga single parent, single mother. Okay, may aki na sinda kang kinasal, tapos so naagom ninda, day tanggap. So aki pagkadaraga, tigkukulog. Kasal na sinda, tigkukulog, pwede yan filean ki legal separation. Kasi that is one ground for legal separation, tigkukulog so aki nindo or aki mo. Tamili niya bako niyang aki, bako niyang sa diring dugo, tig-or yan. So, kaysa magparakulugon yan, pwede kang that is a ground for legal separation. Pwede ka mo magbulag. Physical violence or moral pleasure to compel the petitioner to change or religious or political affiliation. Nag-iiwal dahil sa reliyon. Sabi kang lalaki, ako ngaya, araw kaning reliyon ko, dapat magpalit ka man. Sabi kang babae, man ngeta, iyon ang dinakulaan ko, pamilya ko nga, iyon ang reliyon me. Dahil lang sa reliyon, nag-iwal na sudwa. So kung baga, ang tabaga digdi harmony, kung baga maski pang reliyon, maski pang anong political affiliation, pag abot kang oras, para dapat we should live side by with each other, despite our political differences, despite our religious belief differences. Pero pag tigpirit ka na mag-change ki religion, pwede mo yan bulagan. Pwede kang mag-file ng legal separation kung abot mo man talaga. Attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner or common child to engage in prostitution or connivance with such in corruption or inducement. So mga nakakarinig po ba ganito ini mga tugang na so mga nagwi-webcam, nagvi-video cam na nagsasayaw-sayaw, naguro ba kung ano man ng mga pornographic material na sa mga, especially sa mga foreigner. Kung halimbawa ang ago mo gusto ni pagibo sa imo or gustong ipagibo sa aki nindo, that is a ground for legal separation. Okay? That is sabi digdi sa family code ta. Final judgment sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years even if pardon. Na sentensyan sa ago mo, mapriso 6 na taon. 6 na taon. Normally, maski dahil ka digdi mag-file ki legal separation, mabubulag talaga sa imo ini Kasi pag more than 6 years, po ini, biyaheng Muntinlupa po ini pag more than 6 years ang sentensya. Drug addiction or habitual alcoholism of the respondent. Pwede na ninyong bulagan kung para buyong, habitual, permina sa nabuyong, o kaya addict. That is a ground for legal separation. Nganing maiwasan naman na kulugon. Okay? Lesbianism or homosexuality of the respondent. So, specific po yan. Nyaon sa satuyang batas that siguro ini ang tig baga kang LGBT community na ang mga batas ta pa po talaga ngunyan bako pa sinda friendly, bako pa open sa mga LGBT community. Kaya nga po ang sa part ko ako basta nagigibo man kitama man yan sa di kitang problema dyan. Ang problema talaga po ngunyan sa especially sa LGBT community, dakol pa po kitang mga provisions sa batas na bako pa masyadong kumbaga sabihin ta unfair pa ang treatment sa mga LGBT community. Kaya nga po dakol pang sa mga paradangog tapos sa LGBT community, kumusta po and salamat po sa pagdangog nindo. Sa personal contribution ko man, dyan po sa San Jose Community College, we are inclusive. So, although may mga request pa po sa Kuya Duman about added rights for the LGBTQA community, sabi ko sa inda, padidit lang kita. Di kita mag-abrupt. Di kita mag-abrupt na na biglaon taman ang kasi makukulture shock man kita. So siguro po kaya nga na ako duman sa mga may student organization na po kami duman kang LGBT sa tig-apod na galang organization para at least ma-express maninda so sa indang mga rights, so sa indang mga talent para maging partner kang eskwelahan as in sa community. Okay? Contracting by the respondent of subsequent bigamous marriage, whether Philippines or abroad. Nag-agum na sa, so agum mo, uto na sa ibang nasyon,
may agum na daa. So that is a ground for legal separation. Sexual infidelity or perversion, dakulo na nini. Pwede mo na yan, filean ki legal separation. Dakulo na nunoy. Oh, that is sexual infidelity. Pag sinabing infidel, bako siya tapat sa relasyon nindo. Attempt by the respondent against the life of petitioner, pigtangkaan ka na, bulaginaan. Ano, an abandonment of petitioner by respondent, binayaan ka, 7 anyos, okay, pagkaaki mo, dahil ng filing hiling. O, ano pa yan? Ano pa ka ng ano? That is a ground for legal separation. Mag-inom ka po, kinilagan na pulang luya, dahon oregano, kamangyaw, maligamgam na tubig, pag ano po, kitulong suwa, try mo po. Iyo tabi, sir, Jaime Bumbales, ano, na medyo napapagaw-pagaw pa kita sa ano, ang boses ta. Anyway, balon tayo nag-inom akong oregano, tapos ano ito, upakang ano nang, saka ano pa itong tiglag ni ma, na mga dahon-dahon na tig-inom ko. Nakakaray man, naubos-ubos man so ano. Pabati man da kipipay, tanata da si mama wen nabati. Ko da nabati nito, dek. Good morning, Pipay. Ini pang ano, alam mo, ang nagpakasal ka mo, sa mga property relationship po, the moment nagpakasal, ang sarong babae sa lalaki, automatic na po yan, community property. Unless yung mga nagpakarasal pa ka itong panahon, before 1987, conjugal partnership of gains pa ka ito. Ngunyan, community property. Simple lang po yun Kung ano man ang property mo, magiging na yan property kang ago mo. So, kung ano man ang property mong na-acquire when you are still single, pag nagpakasal ang duwang tao, magiging na yan na common property. Pag nagbulagan, banga-banga. Yan po ang ano. Irrespective of the contribution to the community of property, halimbawa, ang alangkaw ng trabaho, sa babae, sa lalaki, tambay, pero kasal sinda, pag abot kang oras, nagbulagan sinda, na anal, okay, may legal separation of property, magbabangaan kang property, ang bangaan kaan 50-50. Okay? So, yan ang batas. Paano man nga ito ni kung alimba nga mayamanan nga ako, lalaki. Gusto ko nga ma-maintain ang yaman ko maski may mag-agum na ako. Tas sa babae nga yung maagum ko, bako man nga yung ano, bako nga pagsabi, ano nga yung pamilya ka ito, tios man, gusto ko man nga ma-maintain man giraray maski mag-agum na kami. Di maglawg po ka mo sa tig-aputang prenuptial agreement. Prenuptial agreement, maghurong ka mo. Anang property mo, maski kasal na ka mo sa mo man giraray. So, property kang babae, kung anong madara niya, sa iya man giraray, de ka mo magsasaro ang ki-property, ang apod po kayan, marriage settlement or the prenuptial agreement. Tigigibo po yan bago magpakasal. Ano? De pwedeng kasal na ka mo, saka pa sa na ka mo mahuron. Oy, agom, ika nga ya, de ka nga nag-ano, por permi ka sa natambay, maray pa nga ya, so property ko, sa kuya man, so property mo, sa imo man, kasal na ka mo, dahil na po yan, invalid na po ang agreement after the celebration of marriage. Kaya nga, tiga po dyan na prenuptial agreement. Prenuptial. Okay? Dapat bago ang kasal. Now, paano man po ining mga nagli-live-in? So, halimbawa, may nagli-live-in, inang usual na na-encounter kung nag-harapot po sa kuya, nagli-live-in ngaya, tapos nagkabulagan. So, paano ka nang bangaan kang property? Okay? So, depende po yan sa sitwasyon kang nagli-live-in. Ini po sa batas, ang apod kayo ni is union without marriage. Nagsasaruan, living together as husband and wife without the benefit of marriage. May mga iba-ibang klase po kang nagsasaruan na ano. Halimbawa po, lalaki, kasal. Babae man, kasal. Separation de facto lang sila. Siguro nagkahurong kang dati nindang agom, mga agom, na dahil na mag-aranuan ngaya, dahil ng pakiaraman sa buhay. So, ining lalaki, may agom, iniman na babae, may agom, sindang nagsaro ngunyan. So, sindang nag-live-in. Dahil man sindang makapakasal because they are both married sa ibang ano. They are both legally married. Nagpakasal nagsaruan sinda, and during the existence of their union, naka-accumulate sinda ki property. Naka-accumulate. And after, let's say, 10 years, alam mo, nagadan. Ang share ni lalaki, mapapaduman sa tunay niyang pamilya. Ano? Ang may right man po giraray, so legal na agom. So legal na pamilya. Okay?
So, yan ang ano. Pag nagkabulagan sinda, ang makukang lalaki, so share niya man talaga naman sa union kasi ang mag-govern sa inda is co-ownership. So, halimbawa, so lalaki, may agom. So, babae, daraga. O, pag aram kang daraga na may agom ito, nakipagsaruan man giraray siya, ang apod sa daraga, bad faith. So, in bad faith yan. Kaya, minsan, ining mga komplikadong mga relasyon na pag nagbuburulagan barawin kang mga property na ipundar, malibong po ini mga tugang sa payo. Pero generally, ang pag daing benefit of marriage, ang rule po kayan is co-ownership. Kung anong kinontribute mo, yan ang madadara mo pag nagburulagan ka mo. So bako yan 50-50. Halimbawa, dakol na share sa babae, o di dakol man ang iti-take out niya pag nagbulagan sa indang union. Kasi daing kasal. Dyan ma-apply ang 50-50 rule. Okay? So yan po ang yan ang and by experience po, ang mga araw po kayo ng burulagan, ang mga araw kayo ng hiwalayan, barawin ki property, dipisilon. Masalimuot po yun So araw kayo to kikatngel. Halimbawa ngaya, sabihin natin, dahil man sila nagsaruan during the existence of the relationship, igwasindang bank account, igwasindang mga joint venture na mga businesses. So, halimbawa, kung piraso ko ni-interview ni Katniel, ni Catherine Bernardo, ito man ang makukuha niya. Kung piraso ko ni-interview ni Daniel Padilla, iyo man itong makukuha niya. Because they are governed by the rules on co-ownership. Okay? So mga iba pang sitwasyon dyan, kumbaga, mga tugang, kumbaga, case by case Kasi iba-iba man ang mga sitwasyon. Okay? Iba-iba man ang mga digdi. So sabi po digdi ni may nag-ano pa kita. Hello po, pwede po magapot. Kasal po sina day po nag-sustinto sa ko. Ang tig-sustinton lang po minor de edad Pag bako naman kamo ni minor de edad, dahil naman na obligasyon mag-sustinto sa Indo. Kamo na ang kung baga expected na magbuhay na magpakakansa sa diri nindo po So, ang sustento lang po hanggang lang when the child remains a minor. Okay? Sir, good morning po. Paano sa sumang-aki kung niya po sa ama 6 years ago na po, kahit minsan de po ninda tigpapakawron sa kung anong dapat kong gibuhon. Ayan po, kung ikang ina, madumang ka sa kasi that's vowsy, that's emotional, psychological abuse. Pwede ka po magpatabang sa women's and children's desk sa sa PNP, sa mga opisina kang PNP, or you can go to the DSWD for proper guidance. Okay? Good morning po, watching live Attorney Blanza. Pa-shoutout kami digdi sa Libo, Purok 1, San Lorenzo, Tabaco City. Sa mga may gusto na trabador sa construction, magayon po ang programang Legal Sana. Malinaw ang paliwanag ang topic, legal separation, not illegal separation. Iyo po. Duwa man sa nabagang ang rason kung natin nagkakaiwalay. Sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Iba kayan pang tigmimin mo, Jaime Bombales, na illegal separation. Shoutout po sa Kamata family and Divina Flores family. Tapos sa padaba kong agom kay Jumar, yaon sa bulod, nagdadangog itong ngunyan sa imo buda mga kaiban niya. Salamat po sa pagdangog, Ma'am Eva Divina Flores. So, pa-shoutout po kami sa Hunop. Hawi po sa mga taga-Hunop, sa Malinaw. Attorney Randy Canicola Calleja, Broncano and Cooper, salamat sa Diyos, yaon ka na po. Salamat man po So, sana po sa mga masunod na programa, permi po kamong kayo ni kang sa tong programa. Dakol po kitang makakodatigdi. Nibla ini mga inang pag mga tigbabaraligtad na pangaran, Alvin Borlasa Barcena. Alvin Borlasa Barcena. Garo sa ambulansya makining so tigbabaliktad. Good AM po, attorney. Magayon ang topic mo. Pabati kay Rogelio Abogado. Hali sa iyang kabit. Ay, grabe na. Ay, kabir pala. Kabir. Ang kabir, sumanok ini. Welcome back po, attorney. As usual, informative topic. Mabuhay ka po, attorney. Salamat po, Ma'am Mariel Oliva. Shoutout si Randy. Bye-bye, Malinaw Zone 8.
and kay Roger Calmada. Salamat po sa ano, makugmao nun magbalik digdi. Dakulon tulos na nag-ano sa tuya. Dakulon na nagsusubaybay pala kang programa ta. Anyway, na ano man nga ako duman na may mga nagapot man po kang sunawara kita sa programa. Ang rason lang po talaga kay kung nata ako na busy masyado busy kita sa trabaho ko duman sa PICPA. DPC ano man pala, mapagalan talaga maging national president. Siguro po sa para sa kaaraman po kang gabos ako po ang inot na na elect na presidente kang sa organization mi sa mga accountant, so Philippine Institute of Certified Public Accountant. Ako po ang inot na Bicolano. Bicolano na elect. Tapos ako ang pinakaaki sa history kang PICPA, ako ang pinakaaki na na-elect na presidente. Kaya tayo nga nakasabay naman kita sa history kang samuyang organisasyon. As in sa naano man po kita, nagkaigwa kami last October nagkaigwa ki election, so gabos na mga accountant sa bilog na kinaban international. Na ano man po ako duman, nabutuan man po ako bagong para maging miyembro kang Asia Pacific Confederation of Asia Pacific Accountant. So tigapod ming kapa. Kaya sangon yan po sa bagay quarterly man lang ang meeting ka ito. Ang mga kaiba ko duman, ang presidente may taga India, may taga Amerika, may taga Japan, Korea, New Zealand, Australia, China, Bangladesh, Nepal. Itong mga pag-iriba ko sa board. Mga international na mga accountant. Enjoy yun man kasi nataan kita natawanan man po ako ki chance na makipag sa inda, makipaghalubilo sa tapos sa mga international mga concern kang mga accountant, bako lang digdi sa Pilipinas kundi po sa bilog na mundo. So kaya po gayon nun dako na nagko-comment tayo maray na udto po sir, sabi ni Lyra Prieto. Good morning po attorney, welcome back po, salamat po. Good morning po sir, ang aki ko po minor de edad, kasal po kami, asawa ko, pwede po magsustento ang ama kang aki ko. Thanks po. Obviously po ang sustento po ang aki na minor de edad, entitled po yan sa sustento, may trabaho man kidae ang ina. Kasi usually may trabaho ka man ngaya o nata ka pamagad ki sustento, bako po yan. Ang po niyan, ang needs kang aki, ang obligation kang ama sa aki. So kumbaga, pwedeng mag-share sa pwedeng share sa sustento so ina so ama, pero dahil man pwedeng porket nagsustento na si ina, libre na so ama. That's the duties and obligation of a parent. Kaya kung dahil ka pa ready magsustento, dahil ka na mag-aki. So na. Yun po, so pakaskason maalas 12 na tulos. May inano ako digding quotes nganing bago man kita bago kita mag iriwalayan po ngunya na aldaw. Nabasa ko lang tungkol sa hiwalayan. Okay, hiwalayan. Sabi digdi, a heartbreak is a blessing from God. Minsan blessing man yan sa it's just His way of letting you realize that He saved you from the wrong time, from the wrong one. So parang tigre-dere ka man lang na bako talaga yan para sa imo. So pwede mo bulagan. Pain makes you stronger. Fear makes you braver. Heartbreak makes you wiser. So it is pain that makes you a human. Don't be afraid to start over. It's a brand new opportunity to rebuild what you truly want. Sometimes good things fall apart so better things can come together. So bako katapusan. So indama po kung natin yung naisipan kong topic. Actually naisipan ko lang ini kasusaro na nya ko punan tang New Year na burulagan na iwala yan ang topic. Anyway po sa mga masunod na topic. So kung may gusto man po kamong ipaabot na gusto tang pag-discuss yan. Ipaano niyo lang po nindo pwede man nindo i-reach out sa sa chat kung may mga suggestion ka mong gusto tang i-discuss digi sa programa nganing mas masabutan ta. Okay, nganing mas masabutan tang batas. So bation ko pala bago ko malingawan mamuto-muto na sa ko isa pamangkin ko sigurado nagdadawog ito. Bation ko ang pamangkin kong makalwagon si Gabriel James Blansa.
Tapos ang sa iyang tugang nagitilon si Princess. Tapos si Burnok. Tapos syempre, batiyon ko giraray si Maria Fe, si Maya Fe. Ta sigurado kay ni tadtaod madto ni sa muya. Kukulib ano naman ako kung nataday siya binati sa radyo. Sa mga nagdadang po sa tuya sa iba-ibang barangay sa digdi po sa 1st District, actually abot na yata kita hanggang Sorsogon, hanggang sa Camarines Norte, Camarines asin sa Catanduanes. Sa gabus mo na nagdadawog digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Salamat po sa padagos nindong pagantabay, salamat sa padagos nindong pagsuporta. Asin sa mga masunod po na episode na Legal Sana, padagos po kita na makaukod kang mga batas, mas masabutan ta po, nganing, day kita makalaog sa kompromiso. Nganing, maiwasan ta, or kung nyao naman, igwa kitang aram, kung paano ta ini maresolberan. Giraray po, ini po si Attorney Randy Bisa Blanza, taga Malilipot, nagsasabing, legal sana. Kasalanan